Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Pag-usapan po natin ito mga kababayan, itong pahayag ng Comelec. Tamang-tama po ito dahil malapit na po, isang buwan na lang po ay eleksyon na. Dahil naglabas po ito si Comelec George Erwin Garcia ng pananalita na itong mga nasasangkot na mga lokal o kahit hindi mga local mga babae, no? Halimbawa, katulad dyan sa Pasig, yung tumatakbong congressman dyan na si Ayan Sia na tumatakbo tapos ng bastos ng mga single mom. Sinasabi dito ng Comelec na kapag ito raw ay nanalo, ay kung meron pa siyang pending case sa kanila, hindi raw ito maproklama. Pahinsa ka na, may aso eh. May aso po, may aso. Ayan. Tuloy natin mga babayan. Huwag nyo intindihin yung mga aso. Ito po mga babayan ang nangyayari dyan. Kasi mga babayan, ang mga nangyayari ngayon sa mga local politics ay puro pambabastos po. Gusto po nila makakuha ng mga boto ng tao, pero bakit binabastos po nila itong mga kababayan natin? Di ba? Katulad na ni Muka Uson na masarap ang kanyang cookie. At kung iba-iba pa mga babayan, tumatakbong gobernur, at kung marami pa iba. Ngayon naman mga babayan, trending na naman itong tumatakbong alkaldiyata ng mga kababayan, alkaldiyata ng Cavite, Silang Cavite, na sabi niya dito mga babayan, yung trending ngayon, na magpaparapol po siya para sa mga single mom. Magpaparapol daw siya ng mga lalaki para magkaasawa na raw itong mga single mom na ito. Hindi po nagustuhan ng Comelec mga babayan, kaya ang sabi ng Comelec, para matapos na itong mga ganitong issue, ay once na manalo sila, hindi agad natin may kapangyarihan kami para hindi sila iproklama hanggat hindi natatapos ang kanilang mga kaso. Tama po yan. Tama po yan para sa akin mga babae. Dahil susobra na po ang babastos ng mga politikong ito, ginagamit po nila, nasanay kasi sila kay Digong eh. Nasanay sila kay Digong mga babayan. Eto, dahil nagsalita ang Comelec mga babayan, narito kasi ang bagong trending ngayon na sinasabi dito mga babayan na eto, pakinggan natin pambabastos sa solo parents ay inalmahan po ng Comelec mga babayan. Pakinggan natin itong balitang ito. Palagi rin ba nanguhulog yung salamin niya na ganyan? Tuloy natin mga babayan. Pero mga babayan, bago natin i-play ang video na ito, kung bago ka lang sa channel natin, wag mo nang kalimutan na i-subscribe sa channel natin mga babayan. At i-click ang notification bell para palagi kang update sa ating mga video. At syempre mga babayan, paki-like and share na rin po ng ating video mga babayan. Tuloy na po natin mga babayan ito. Ante, ano at sino itong mga kandidato na pinagpapaliwanag ng Comelec? Magandang tanghali, Ella. Patuloy nga na nadaragdagan ng mga kandidato na inisyuhan ng show cause order ng Commission on Elections o Comelec. Pinakahuli dito, Ella, na pinagpapaliwanag ng komisyon ang isang kandidato sa pagka-alkalde sa Silang Cavite na si Attorney Alston Kevin Anarna. Sa isang kampanya noong March. Alston Kevin Anarna. Itong tumatakbo ngayon mga babayan na nambastos di umano sa mga single mom naman. Ginaya po niya yung pambabastos dito sa tumatakbong congressman sa lungsod ng Pasig mga babayan. Tuloy natin. 29 Ella, binanggit ito na lahat daw ng balong lalaki at babae ay iraraffle para magkakaroon ng asawa.
Sino dito? Ang mga solo parents. At biglang dumami solo parents. Kanina ba naghiwalay lang kayo? Kasi lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Ang gagawin natin, lahat ng balong lalaki, tsaka lahat ng balong babae. Irarapol na lang natin yan, ha? Pasatsyahan na lang kayo kung kanino kayo mapupunta. Kasi pagkabunot ng pangalan nyo, diretso kasal kay Mayor Kevin. Hiningan ito ng paliwanag ng komisyon kung bakit hindi siya dapat ireklamo ng election offense at disqualification dahil sa paglabag sa anti-discrimination resolution ng COMELEC. Una nang tinanggal sa pwesto ng ombudsman si Anarna noong isang taon dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mga kababayan, hindi lang ito palang problema dito ni Anarna. Hindi lang pala dito sa mga pambabastos dahil noong nakaraang taon pala ay sinibak na ito ng ombudsman dahil sa pagiging corrupt. Diba? Ngayon naman, mukhang hindi niya na gustuhan yung parang iniwasan niya yung pagiging corrupt. Kaya dito naman siya sa mga pagpaparapol ng mga single mom. Hindi, ng mga kalalakihan para ibigay sa mga single mom. Ibig ko sabihin mga babayan dito, no? Ang punto natin dito. Bakit ganito itong mga politiko? Bakit kaya ganito yung kanilang mga pag-uugali, no? Gusto nila manghikayat ng botante na iboto sila. Pero ang ginagawa naman nila, binabastos nila ang karapatan ng bawat isa sa atin. Di ba? Kasi mga babayan, tatanungin ko kayo, gusto ba ng mga single mom na ito na sila ay maging single? Halimbawa, isa sa mga kamag-anak ni attorney, ginusto ba niya na maging single siya? Halimbawa, iwanan siya ng kanyang asawa. Ipagpalit siya iba. Gusto ba niya yun? Nangyari niya ba yun? Gusto niya ba mangyari yun? Siyempre, hindi po mga kababayan. Kaya sana, wag po natin na bastusin itong mga single mom. Hindi niyo alam kung gaano kahirap ang magpalaki ng isang single mom. Hindi po nila gusto yan. Kasi po mga babayan, kung ikaw ay mayroon ng partner, tapos responsable ang kanyang partner, malamang sa malamang, hindi niya gugustuhin na mas piliin ang hiwalayan siya. Di ba? Wala pong babae na gusto na hiwalayan siya mga babayan. Tandaan niyo po yan. Nagkakaroon lang po ng problema yan dahil sa malayo sila sa isa't isa, tapos nanlalamig na ang isang partner, halos hindi na po siya wala ng lambing sa katawan, kaya mas pinipili na lang po ng single mom na makipaghiwalay, di ba? Para naman sa maging masaya naman sila, maging masaya ang bawat isa sa kanila, di ba? Kaya sana mga local politics, lalong-lalo na dito sa Pasig. Yun sa Pasig, yung tumatakbo si Ian Zia, di ba? Siya nagpa-umpisa niya na single mom. Mas matindi na to, mas matindi to sa Pasig mga kababayan dahil gusto niya sipingan itong mga single mom. Ha? Itong nasa Cavite naman, itong si Alston, Kevin Anarna, ito naman, hindi masyado. Kasi magpaparapol lang po siya ng mga kalalakihan para sa mga single mom na yan. At least hindi niya sinabi na sisipingan niya. Hindi katulad dun sa Pasig, na sinabi dun sa Pasig, na yung tumatakbong congressman, sisipingan niya yung mga single mom. Para mga aso lang, no? Pag gustong sipingan, sisipingan. Hindi masyado mabigat, pero hindi na gusto ng COMELEC
Kaya masatawag pa rin na pambabastos pa rin talaga mga babayan. Narito naman ang sagot ng Comelec mga babayan. Narito po ang sagot ng Comelec. Pakinggan natin. Mga kabayan, ngayon kung gusto mong Ang sinasabi dito ng Comelec mga babayan, may kapangyarihan sila para hindi iproklama itong mga may pending case sa kanila. Hindi iproklama yung mga magiging, yung mga mahahalal na may mga pwede po namin hindi iproklama yung mga magiging, yung mga mahahalal na may mga pending case sa Commission on Election. May kapangyarihan ang Commission on Elections o COMELEC na hindi iproklama ang kandidato na mananalo sa halalan kapag sila ay may kaso pa sa komisyon. Kabilang na rito ang disqualification at election offense cases. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ay para hindi sila mawala ng jurisdiksyon sa mga ito, partikular sa mga tumatakbong senador at party list. Para hindi nila ma-invoke na wala ng jurisdiction ng COMELEC, lalo pat ang posisyon ay national positions. Tinitiyak ng poll body na lahat ng may merito ang kaso ay hindi makakaupo sa pwesto hanggat hindi nare-resolba ang kanilang kaso. Tama yan mga babayan. Para sa akin, okay po yan. Napakaganda ng sinabi niyang Comelec, George Erwin Garcia, no? Para matuto po sila mga babayan. Pero sana dito sa Comelec mag-ingat din po. Kasi baka mamaya, hindi lang nagustuhan ng isang politiko, di ba? Halimbawa, ako ay isang politiko, tapos hindi nila ako gusto. Sasampan ako ng kaso ng kung ano-ano lang sa Comelec. Di ba? Para lang maantala ang aking pag-upo. Halimbawa, manalo ako. Di ba? Mag-ingat din po ang Comelec sa mga ganyan. Baka gamitin na naman yan ng mga kalaban ng isang politiko. Huwag na tayong lumayo. Halimbawa, itong si Erwin Tulfo, marami itong kalaban na ayaw sa kanya. Diba? Halimbawa, itong si Erwin Tulfo, sabihin nila na, magkaso ako dyan sa Comelec. Na kung ano-ano lang. Tapos, gusto lang pala nila maantala ang aking pag-upo. Ang kanyang pag-upo. Diba? Ingat din po yung mga Comelec sa ganyan. Baka mamaya gamitin ng mga siraulo yan, diba? Para maantala ang isang politiko sa kanyang pagkapanalo. Diba? Mas maganda po yung talagang pulido talaga ang lahat mga babayan. Okay? At dito naman sa mga bastos, no? Congratulations sa inyo. Congratulations sa inyo dahil ngayon pa lang mukhang may problema na kayo. Sabi pa nga ni Hanilet, congratulations sa inyo ha. Okay po mga babayan, hanggang dito na lang muna tayo mga babayan. Salamat sa inyong pagsuporta. Don't forget like and share my video mga kababayan. Salamat po sa inyong lahat.